Karma, Episode 22. Napaka-busy ni Lydia sa trabaho at madalas itong out of town o kaya naman bumabiyahe sa labas ng bansa. Kaya naman pakiramdam ni Eddie ay nakukumpleto ang araw niya sa tuwing nakakasama niya ito. Nakipagpaligsahan si Eddie kay Lydia sa paglangoy pero tinalo siya ng babae dahil langoy aso sa ilog ang alam niya. Lumangoy palapit sa gilid ng pool ang dalawa. Naupo si Lydia sa gilid ng pool habang sinusuklay ng kamay ang basang buhok. Alam mo Eddie, kailangan mo ng swimming lesson. Patuturuan kita. Kaya ko naman po matuto sa sarili ko. Saad ng binatilyo. Huwag ka nang tumanggi Eddie. Bukas magsimula ka ng swimming lesson mo. Kinabukasan nga ay may dumating na swimming instructor. Dahil mabilis matuto, ay 2 linggo lamang ay marunong na ng iba't ibang swimming stroke ang binatilyo. Wow! Ang bilis mong matuto ah! At dahil dyan, sasamahan mo akong magbakasyon sa aking rest house. Masayang wika ni Lydia. Magkaharap ang dalawa sa habang nag-aagahan. May iba ka pang bahay, Mami? Namamanghang tanong ni Eddie. Nagtatanong ang isip niya kung sino ang mga nakatira sa rest house ni Lydia dahil wala naman itong asawa at mga anak. Sa tingin ko, mag-i-enjoy ka doon, Eddie. Mukhang mahilig ka sa tubig eh, wika ng babae. Natuwa si Eddie. Marami siyang gustong matutunan. Mga bagay na nababasa at nakikita lamang niya sa mga magazine o mga libro. Hulog ng langit sa kanya si Lydia. Nawawala na ang mga pira-pirasong masama niyang panaginip, dala ng kanyang masakit at malungkot na nakaraan. Sa pamamagitan ni Lydia ay nagiging masaya ang paligid niya. Mami Lydia, pwede pong magtanong? Go ahead, sagot ni Lydia. Nagbabasa ito ng dyaryo na nakaugalian itong gawin tuwing umaga. Ano pong posisyon mo sa trabaho? Tanong ng binatilyo. Nag-angat ng mukha si Lydia at ngumiti. I own a company, Eddie. I am the chairwoman of my own company. Napamulagat sa paghanga si Eddie. Ang yaman mo po pala, wika niya. Ang pagkakaalam niya ay mga lalaki lamang ang maaaring humawak ng mataas na posisyon sa isang kumpanya. Hindi naman. Basta ito ang tandaan mo, Eddie. Mag-aral kang mabuti. Makikilala ka bilang pamangkin ko, wika ni Lydia. Itinabi ang dyaryo at agad na tumayo. Salamat po, Mami Lydia, wika ni Eddie. Sinundan niya ng tingin ang nagmamadaling babae. Mukhang may importanteng lakad dahil hindi na nito naalalang halikan siya sa ulo na ginagawa ng babae sa tuwing aalis ito. Sa pamamagitan ng impluwensya ni Lydia, ay nakapag-aral si Eddie sa high school. 2 beses pa siyang na-accelerate dahil sa pagiging matalino niya sa klase at naging honor student pa siya. Naging popular din siya sa mga kababaihan sa kanilang paaralan. Ang bawat tagumpay ni Eddie sa pag-aaral ay may katumbas ng premyo mula kay Lydia. Binilhan siya nito ng isang luxury car at isinasama sa bakasyon sa loob at labas ng bansa. Pinamasa ni Eddie ang isang buhay na marangya. Itinuring siyang parang anak ni Lydia. Nakilala siya bilang pamangkin ni Lydia Sales, isang millionaire businesswoman. Subalit ang masayang yugto ng buhay ni Eddie ay may mahalagang tao na nawala sa kanya. Namatay na si Pasiano nang dumalaw siya sa Aurora. Nagmistulang gubat na ang Casa Salvatore. May mangilan-ngilan lang nakatira sa Hacienda Salvatore pero wala na sina Myla at tatay nito.
Nasa 4th year high school na si Eddie at marami siyang kabarkada. Pero mayroon siyang natatanging kaibigan na madalas niyang kasama sa bawat lakad niya. Si Lovely o Rocky sa mga kaibigan. "Shh! Salvatore! Baka matunaw si Ma'am sa kakatitig mo." Bulong ni Rocky na nakaupo sa katabing upuan ni Eddie. Ang tinutukoy nito ay ang English teacher nila na si Miss Palme. Kapag nakatayo na ang guro sa harapan, ay nababatubala ni si Eddie sa magandang mukha nito. "Hinaan mo nga yung boses mo, Lovely," bulong ni Eddie. Napailag siya nang batukan siya ng naaasar na kausap. Madalas niyang tawagin sa pangalan nito ang babae bilang ganti niya dito kapag inaasar siya. Purong inchik si Rocky, pamangkin ng isang ambasador ng bansa. Tomboy ito kaya ayaw nitong tinatawag na Lovely na siyang English name nito. "Salvatore, you will present your term paper tomorrow." Nagulat si Eddie nang tawagin ng kanyang pansin ng guro. "Yes, ma'am," wika niya. "Okay, class dismiss." Pagkawika ay lumabas ng classroom ang guro. Agad ding tumayo si Eddie. Binitbit ang mga libro at sinundan ang guro. Humabol din sa kanya si Rocky. "May next class pa tayo, saan ka pupunta?" "Mamaya pa yon, pupunta muna akong library," sagot ni Eddie. Binilisan niya ang lakad at sinundan ang guro na patungong kantin. Sa tingin niya ay magmemeryenda ang kanyang guro at pagkakataon na niya itong makausap nang hindi tungkol sa kanilang leksyon. Ang kaso ay may katagpo palang kapwa guro si Miss Palmes. Napasingmangot si Eddie. Bumalik na lamang siya at nainis pa siya nang makita ang nang-aasar ng ngiti sa kanya ni Rocky nang pumasok na siya sa classroom. "Kawawa naman, hindi makaporma." Nang aasar na wika pa ni Rocky nang umupo ang binatilyo. "Lovely, tumahimik ka ha." Mahinang wika ni Eddie na may kasamang masamang tingin kay Rocky. Tiningnan din siya ng masama ni Rocky dahil ikinakaasar nito pag tinatawag ito sa tunay na pangalan. Kinabukasan ay pinagbutihan ni Eddie ang kanyang presentasyon ng kanyang term paper. Gusto niyang ma-impress ang kanyang guro. Natuwa siya nang purihin ang kanyang gawa pagkatapos ng kanyang presentasyon. Isinumuti niya sa guro ang kanyang final term paper pero may isinama siya sa loob. Isang love letter. Dasal niya na sana ay huwag magagalit si Miss Palme sa kanya at huwag sanang ibagsak ang kanyang grado. Matanda ng 7 taon sa kanya si Miss Palmes at crush na crush niya ito. Malapit na ang graduation at 1 taon na niyang pinapangarap na ipahayag ang damdamin niya para sa guro. Naghintay siya sa magiging reaksyon ni Miss Palmes sa kanyang sulat pero tapos na ang kanilang final exams ay wala siyang natanggap na kasagutan. Baka hindi nito nabasa ang kanyang sulat o itinapon ito sa basurahan. Araw ng kanilang graduation rehearsal ay tinawag siya ni Miss Palmes. Kinabahan si Eddie. Iniisip niya na baka pagagalitan siya ng guro tungkol sa sulat. "Eddie, congratulations! Ikaw ang valedictorian ng buong 4th years." Masayang bati ni Miss Palmes. "Thank you, ma'am." Ngumiti si Eddie pero malungkot ang kanyang mga mata. Itinapon nga yata ni Miss Palmes ang kanyang love letter. "Tungkol nga pala sa love letter mo. Eddie, ibalin mo na lang sa ibang feelings mo. Ikakasal na ako eh." Seryosong wika ng guro. Nasaktan si Eddie sa narinig, pero ngumiti pa rin siya at lakas loob na nagwika. "Ma'am, sorry sa sulat ko. Crush talaga kita noon pa." Natawa si Miss Palmes.
Infatuation lang yan, Eddie. Anyway, congratulations. Tinapik-tapik ng guro ang balikat ng binatilyo saka lumabas ng classroom. Nanatiling nakaupo si Eddie. Nasaktan ang kanyang damdamin. Napatingin siya sa pintuan nang pumasok si Rocky. Eddie, manunod ako ng movie premiere. Ano, sama ka? Tanong nito. Tumayo si Eddie. Lilibangin na lamang niya ang kanyang sarili para makalimutan ang pagkabasted niya. Let's go! Sagot niya. Sa loob ng sinihan ay napagmasdan ni Eddie si Rocky. Napakaputi nito at maganda. Kahit gupit lalaki ay mapapansin pa rin na maganda ito. Yun nga lang, nagagalit ito kapag tinatawag sa totoong pangalan. Tomboy ito pero wala naman siyang nakitang nililigawang babae. Mahilig manood ng action movies at kadalasan ay siya ang niyayaya sa panonood. Ang malikot na utak ni Eddie ay naglalaro. Parang isang hamon sa kanya ang isang kagaya ni Rocky. Maraming babae ang lihim na may gusto sa kanya, pero tanging si Rocky ang hindi. Salvatore, bakit ka nakatingin sa akin? Bulong ni Rocky. Punot noo itong tumingin kay Eddie. Porque nakatingin sa'yo, may dahilan na. Napansin din pala ni Rocky na nakatingin siya rito. Oo, kasi dapat sa palabas ka nakatingin, wika ni Rocky. At pagkatapos ay ibinalik na ang tingin sa palabas. Kahawig mo kasi ang isang bida. Tingnan mo oh. Pabulong na katwira ni Eddie. Kahit sadya naman talagang tinitingnan niya ang dalaga. Mas gwapo ako dyan. Mayabang na wika ni Rocky habang nakatingin sa palabas. Hindi yan. Yung babaeng bida ang tinutukoy ko. Saad ni Eddie. Tiningnan ng masama ni Rocky si Eddie at mahinang sinuntok ang balikat ng binata. Hinuli ni Eddie ang kamay ni Rocky at pinigilan ito. Napatigil at natahimik si Rocky. Pinitiwan na rin ni Eddie ang kamay ng dalaga at pareho silang tahimik na pinanood ang palabas hanggang matapos ito. Pagkatapos ng kanilang panunod ng sine ay hindi na nagkita pa ang dalawa. Bakasyon na sa eskwela at may kanya-kanya na silang tatahaking kurso sa kolehiyo. Anong hamon ang iniisip ni Eddie tungkol kay Rocky? Abangan sa susunod na kabanata.